Hello mga amigo, mga amiga. Nandito ako sa Daniel, ang masamang hari. Isa namang hamak na tao ang papalit sa kanya. Wala siyang karapatang maging hari. Gayunman, sa panahong hindi inasahan, kukunin niya ang pamamahala sa pamamagitan ng daya at katusuhan. Lahat ng humadlang sa kanya ay papatayin niya, pati ang punong saserdote. Ayan, sa 22, nag-react yung Holy Spirit ko dito. Salamat muli, Panginoon. At sa aking Holy Spirit. Lahat ng humadlang sa kanya ay papatayin niya, pati ang punong saserdote. Yan, sa 22. Makikipagkasundo siya sa maraming mga bansa, ngunit dadayain niya ang mga ito, bagamat maliit ang sariling bansa. Siya ay magiging makasariling bansa. Siya ay magiging makapangyarihan. Walang sabi-sabi niyang kunin ang pinakamainam na lalawigan. Gagawa siya ng mga bagay na di nagawa ng kanyang mga ninuno. Babahaginan niya ang kanyang mga tagasunod ng mga masamsam nila sa digmaan. Iisip siya ng mga paraan laban sa iba't ibang tanggulan, ngunit hindi siya magtatagal. Ang haring ito ay magtatatag ng isang malakas na hukbo upang salakayin ang Ehipto. Ngunit mas malaki ang hukbong ihaharap nito sa kanila. Gayunman, nalulupig ang Ehipto sa katusuhan ng kaaway. Malulupig ang Ehipto sa katusuhan ng kaaway, pati ng mga kasalo niya sa pagkain ay makikipagsabuatan laban sa kanya, kaya malulupig ang hukbo niya at marami ang mamamatay sa labanan. Ang dalawang hari ay magkasalong kakain at magpupulong, ngunit parehong may masamang iniisip sa isa't isa. Gayunman, walang mangyayari sa iniisip nila pagkat di pa dumarating ang takdang panahon. Ang hari ng Syria ay uuwing taglay ang malaking kayamanang nasamsam niya, ngunit bago umuwi sa sariling kuta, uusugin muna niya ang relihiyon ng bayan ng Diyos. Darating ang araw na muli niyang sasalakayin ang Ehipto, ngunit sa pagkataong yaon ay iba na ang magiging pangyayari. Hahadlangan niya sa hukbong dagat ang mga Romano at siya'y matatakot. Dahil dito, uurong siya at ibubuhos sa relihiyon ng bayan ng Diyos ang kanyang puot. Sa pagbabalik niyang ito, pahalagan niya ang payo ng mga Hudyong tumalikod sa kanilang relihiyon. Magsusugo siya ng mga kawal upang lapastanganin ang templo. Ipatitigil pa niya ang pang-araw-araw na pagsusunog ng handog at ipapalit ang kalapastangang walang kapantay. Akitin niya sa pamamagitan ng daya ang mga Hudyong tumalikod sa kanilang relihiyon, ngunit maninindigan ang mga kumikilala sa Diyos at sila'y magtatagumpay. Ang mga tao'y pangungunahan ng mga kababayan nilang may pagkaunawa, ngunit may mamamatay sa kanila sa labanan. Ang iba'y susunugin at ang iba'y bibihagin. Sa ganito nilang kalagayan, may tutulong sa kanila ng bahagya at marami ang magkukunwaring kasama nila. Kabilang sa magiging biktima ang ilan sa mga lider na may unawa. Dahil sa pag-uusig na ito, ang bayan ng Diyos ay magiging dalisay at lilinis hanggang sa dumating ang takdang bukas. Gagawin ng hari ang kanyang maibigin. Itataas niya ang kanyang sarili. Sasabing higit siya kaysa alinmang Diyos-Diyosan at tahamakin ang kataas-taasang Diyos. Magtatagumpay siya hanggang sa araw na ibuhos ng Diyos ang kanyang puot, pagkat kailangang maganap ang mga bagay na itinakda. Hindi niya pahahalagahan ang Diyos-Diyosan ng kanyang mga magulang, ni ang dinidiyos ng mga kababaihan. Sa halip, ipalalagay niyang higit siya sa mga iyon. Wala siyang
kikilanling Diyos, kundi ang Diyos ng digmaan, Diyos-Diyosang ni hindi naisip ng kanyang mga magulang. Ang Diyos-Diyosan niyang ito ang alayan niya ng ganito: pilak, mamahaling bato at mamahaling regalo. Kasangkapanin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi kilala. Hatiin niya ng samsam ang lahat ng kikilala sa kanya. Sila'y gagawin niyang tagapamahala at babahaginan ng lupa. Darating ang araw na ang Syria ay sasalakayin ng Ehipto, ngunit haharapin niya ito sa pamamagitan ng maraming karwaheng pandigma, kabayuhan at mga bapor. Sa kalakayang bapor, sasalakayin niya ang mga bansa sa palibot at malulupig ang mga ito, pati ang lupang pangako. Libo-libo ang mamamatay sa labanan, ngunit hindi niya masasakop ang Edom, ang Moab at ang kalakhang bahagi ng Ammon. Marami pa ang masasakop niya, kabilang dito ang Ehipto. Sasamsamin niya ang ginto, pilak at lahat ng kayamanan ng Ehipto, pati ang Libya at ang Ethiopia, at masasakop niya, ngunit mababagabag siya dahil sa balitang darating mula sa silangan at hilaga. Dahil dito mag-aalab ang kanyang puot, kaya't ilalabas niya ang kanyang hukbo upang pumatay kabi-kabila, anupat ang kapal ng tao ang kanyang mapapatay. At magtatayo siya ng malapalasyong tolda sa pagitan ng dagat at ng banal na bundok. Ngunit doon na siya mamamatay nang wala man lamang tutulong sa kanya. Amen. Yun po binigay sa akin. Nag-react siya dito sa 22. Ang masamang hari. Yan ang title nasa Daniel 11. Kailangan mangyayari ang mga ito. Mangyayari muna ang mga ito. Naku po. Panalangin natin huwag tayong makagulo-gulo. Panalangin natin ang lahat na huwag matuloy, no? Pero nakasulat dito, kailangan mangyari. Wala na tayong magagawa. Nakasulat na yan dito. Salamat sa inyo kung kayo nakikinig, mga amigo-amiga, gwapo-gwapa. At salamat lalong-lalo na sa Panginoong Diyos at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensaheng ito para sa ating lahat. Alam nyo na to, nababasa nyo na to at binigay na rin to dati sa akin. Salamat muli, Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit, kapayapaan para sa ating lahat. Panalangin ang ating tunay na solusyon para hindi magtupad ang mga ito. At magbago tayong lahat. Kapayapaan para sa ating lahat. Salamat po muli. Amen po.